Ayaw, naririnig ng mga kabayan. Talaga ho yung pinakita ko sa inyo doon sa aking video ng isang araw, yung aking mixing video laang. Ayan, ay nakabili niyang yellow pintunong yan doon sa New Public Market. Ayan yung ating nahugasan at ating titilad-tilad din na yan. Ating pinatuyula ng karikit na ng paper towel. Ayan mga kabayan. Piprepara natin yan ayon sa kung anong ating paggagamitin. Siyempre, una na hindi yung mga aking pang sashimi. Yan ha, gagayt-gatilaan natin ng papagayaan. Talaga namang paborito ko yung isdang iyang kako naman sa inyo. Talaga namang napakahilig ko rin naman sa mga sashimi, mga sushi. At saka siyempre, yung kilawing yellow pintuna na siya kung ipapakita sa inyo ngayon. Ayan, mga kabayan. Lagi nyo din lang nakikita pag ako'y nagkapapakana ng barikan yung mga pag kami mamumulutan ng mga sashimi. Yan ha, napagtitilad na natin yung gayat at ilan namang patutuluan ng karikit na tubig. Hindi naman ho para hugasan niya ng hugas na hugasan. Huwag lang, hindi matanggal yung mga pinagduguan at ating napatigis na't ngayon ating tutuin itong paper towel. Babalutin natin yan diyan isa-isa. At nakaw, pag inaisuot sa frigidaire, ay magtagal na yan diyan sa freezer. Pwede. Mga kabay, lalo pag ang inyong gagamitin freezer yung no frost. Nakaw, kahit yan, abuti ng isang buwang. Yan how, ating napagbabalot na diyan sa paper towel natin yan. Para hindi ho yan nagtutubig. Mga kabay, balutan natin ng cling wrap. At siya, ayan ay ready nang mapasit doon sa freezer ng ating frigidaire, ng ating ref. Ayos na mga kabayan. Tapos, syempre, ito, yung aking ipinakita rin sa inyo na isang araw na sabi ko, parang kasarap na rin tuna belling, ari. Pinili ko din ng kalahati, mga kabayan. Nasa 300 mahigit din na rin isang tipak na aray. Tayo gagawa din diyan ng preparasyon at yan ating pagkasinipag ay di ibabangay sa uling o sa baga ng uling mga kabayan. O kaya na may aking ipiprito na lang di sa stovetop grill at para madali pagka tinatamad magbangay. Kaya atin sisison lang yan ng ating asin sa inyo nakikitang yan saka paminta mga kabayan. Ako talaga naman yung Ngayon tika karikit na pampaasim lang ating kalamunding na yaan. Pantanggal din ng lansa. Napakasarap po niyang yellow pinto ng iyan. Siyempre, lalagyan din natin ng karikit na barbecue sauce yan sa inyo nakikitang yan. Talaga naman nakakapaglaway na agad Napakasarap. Tapos, siyempre, ito, hindi pwede malimutan yung mapampalin naman ng pampasarap lalo. Oyster sauce yan sa inyong nakikitang yan mga kabata. Ating imamasahe lang di yan. Sus marisipaw tawaray. Para namang kahit hindi nalutuin. Gayayan agad na sarap. At ito, pampabango natin. Lagi tayo nagamit din ng gayaan. Bikenemen. Ating granulated garlic na napakabango din naman ho. Talaga namang hindi na tayo para mag-yar-yar o magtagtag ng bawang at yan. Panalong-panalo ang amount. Yun, ayos mga kabayan. Mamarinidlaan natin yan diyan. Kahit overnight at pwede nang mapabangi kinabukasan. Ayan. Pero ako nga, yung akin talagang ipakikita sa inyo ngayon talaga pang masarapan i-aray. Yan, nakapag-gait na tayo na yan, pinong-pino niyang ating luyang yaan. May cucumber, may sweet onion na yan, sibuyas na puti, may siling haba, may siling manghang na yaan. May mga bell pepper na kulay berde at kulay pula. Mga kabayan, hindi bagay kilawing tuna. Napakasarap mga kabayan. Tunay ka naman. Ngayon, pag ako nagpe-prepare ng papagartaw, saka ko lang inihahalo diyan yung isda kapag ihahagin ko na sa hapag ng barikan. Hindi ako nag-i-stack niyan na matagal sa frigidaire, nakasama na ang isda mga kabayan at hindi maganda. Nagyayaya pa lamang ang laman ng isda. Ayan, Ngayon, siyempre, nagmano na tayo ng ating gagamiting dressing diyan, Panimpla natin yan, kalamansi, yan, na may brown sugar na putlaay, na may asin, may paminta, ayan, So, siguro lang doon sa ating magiging palasang iyan. Dami ng ating ipeprepara yan, Kita nyo ba kayo, mga asin na yan at yan, asukal, na pinupugnaw natin. At hindi muna natin ilalahat. Siyempre, titimusan, mga kabayan, yan.
Halu-haluin lang, nakakapaglawoy tunay kayaw. Sauce ko na lang din hindi bra saktong-sakto ring pulutanin sa mga hidibra, sa mga ganyan, mga hard na inumin. Sa biri parang hindi masyadong kaakmar dahil rin may asim na taglay. Baka lalo magkulasim ang tiyak, mga kabayan. Ito daw, ang ating yellowfin tuna. Yan ho'y tinilad ko doon sa mga pinagritasuhan din. Di baga, doon sa ating mga ginawang sashimi, pang sashimi. Yung ginait-gait lang natin ganyan. Hoy, chilled na, malamig ho yan ng aking ginay. Pero hindi ho frozen. Yan ho, mga kabayan. Tunay kayo. Ang maganda ho, kako nga diyan. Kaya pagka saka ko lang ihahalo ang isda pag ihahay na sa pag ng barikan. Ay dahil ho, maganda pa rin ang kulay nung nung karne ng isdang yan, ng yellowfin tuna. Hindi ho yung putlang-putla na kung titingnan mo yung maya pa, yan ho, utay-utay natin sinasama yung ating mga bite-sized na yellowfin tuna. Akala nyo itong maliliit yan, pero yan yung bite-sized, mga kabayan. Sarap. Sauce marsipaw. Nakakapaglaway kayo baga. Nakangasig mga kayo aking pangay. Tunay kayo. Para namang pagkagara yung pulutanay, talaga namang gintong-ginto rin sa magbabarik. Sauce marsipaw, tawarin ka naman ni kabayan ship for break. Ay, tingnan yung mga kabayan ito. Talaga namang panalong-panalaw. Sakto-sakto lang yung ating ipinreparang. Dahil hindi rin maganda pagka yan ay mapapa-stock sa frigidaire, sa freezer. Pag nagtubig na yan, hindi na. Ay rin yung ating ginawa sapat lang sa ating gagawing pulutanin. Siyempre, para ubos na agad, titimusan natin. At nang sa gayon panalong-panalong, sarap sigurado, mga kabayan. Tunay namang nakakapaglaway. Ayos na. Pero yun may ilalagay pa rin ng karikit diyang pampasarap lalo, pampabanga. Ito! Umiwa ako ng karikit na lemon. Karikit na lemon juice lang, sapat lang para ating makumpleto yung asim ng ating kilawing yellowfin tunang iyan. Pero sa totoo lang, hindi pwede mawala yung kalamansi. Pagka isda ang ginagawa kong ganyan mga kilawin, hindi ako nagamit ng suka. Ang ginagamit ko lang talaga ay kalamundeng o yung ating lemon na yaan. Mas masarap. Yung bagahoy, akmang-akma diyan sa isda. Hindi rin nagpupuputi masyado yung ating tuna. Mas maganda mamuya-muya. Mamuya-muya. Fresh na fresh, mga kabayan. Tunay kayo naman. Ay subukan yung gumawa na rin at kita nyo naman kung paano lang kasimplay. Kaya ninyo, mga kabayan. Ay, talaga namang itong kilawing yellowfin tuna. Yan, ipi-plating na natin mga kabayan doon sa ating Japanese plate na yan. Ano ba tawag doon pa? Parang sa gayo talaga namang kung titingnan ninyo. Sarap gano'n rin. Pulutang aray. Yung mga hindi ho magbabarik, hindi pwede rin rin pang ulam sa kanin Pwede rin ho. Sabi ko sa inyo. Pero kung tutusin lang talaga, talagang yan masarap na pulutanay. Pero kung gustong ulamay, pwede, walang makakapigay. Tapos yung magiging kanin mga Japanese rice, sasamahan mo ng karikit na mga pinaritong karning baka. Sa siding, side dish, tunay kayo naman. Tapos ito, pampalinamnam, lalaw. Pwedeng hindi, pwedeng meron. Pero ako naglalagay niyan karikit dahil yan nagpapalinamnam diyan lalo sa ating kilaway. Karikit lang, ngayong Japanese mayo na yan man hindi nakakaumay at malinamnam. Napakasarap niyan. Hindi ako nawawalan ng Japanese mayo. Siya na. Kita nyo baga ang sarap, mga kabayan. Nag-aanyayang tunay. Sauce marsipaw. Hindi ka naman napabarik ng tugagi. Kahit dumating ng walang-wala. Talaga namang tumayo ka ng lula-lula. Huwag ka lang magwawala. Kasarap ng pulutay magwawala pa. Tunay ka naman. Lagyan ko pa ng karikit na adornaw. Yung ating lemon na yan. Di bagahaw. Sauce marsipaw, hindi kayo mapapahiya sa inyong bisitang makakabarikan. Pagkagarniyang inyong ginawang pulutan. Salamat sa inyong panunuor, mga kabayan. Tunay kayo namang subukan ninyo.